Hello Leo, Sun Man Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. So, first card ninyo, codependency. Addictions are affecting your romantic life. Ayan. So, kasi 'di ba, baka ito'y nakakaapekto sa inyo in a way na mas nagkakaroon kayo ng oras 'no, dito sa kung ano mga bagay na parang you're addicted to or you are obsessed with 'no. So, baka mas nababaling ang oras mo dito sa mga bagay na 'to kaysa sa person mo, kaysa sa, pagbibigay ninyo ng oras sa inyong karelasyon, no? Or sa inyong relationship in general. So we have healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Kasi nga, 'di ba? Mas makakapag-concentrate ka na, 'di ba? Mas kasi kapag may kagalit, no? Kapag may kagalit, may kaaway, may mga tampo sa ibang family members, naapektuhan din kayo sa inyong relationship kasi hindi makapag-concentrate, hindi rin kayo, alam mo yun, yung may iba iba yung merong bit-bit na bigat sa dibdib. Kaya ngayon that you are healing your family issues, so mas magiging maganda na din yung takbo ng inyong relasyon kasi syempre magiging ano ka na, kumbaga magiging magaan ang iyong pakiramdam at wala ka nang iisipin na pwedeng mahiya ka or makikisama ka or whatever, 'di ba? May sagabal, 'no? Iba yung merong hindi pagkakaintindihan lalo-lalo na sa mga kapamilya. So, what else? We have free yourself. It's time to take back control of your life. Ayan. So, pwede ng iba sa inyo rito, no? Um, you're going to free yourself from a relationship. Okay? Pwedeng, ano to pwedeng nasasakal ka na sa inyong relasyon. Pwedeng ganon. Pwedeng yung person mo is very controlling of you. Pwedeng ganon. Or not necessarily din naman na controlling of you for some of you. Pero pwede no, na sa relationship, yung person mo, yung nagdedesisyon. Parang most of the time, siya yung nagdedesisyon, no? Sa lahat. So, yun. Kaya gusto mo ng, you want to, you want to take the control, no, back in your life. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba na video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. So, what else? We have a letter. Ayan. So, merong paparating na sulat, no? Pwedeng manggagaling ito sa person mo. Baka yung person mo nasa abroad, no? Or kung nasaan malayo sa'yo. So, pwedeng may communication, correspondence na dadating. It could be a letter, an email, text message. Pwedeng may DM or PM, ganyan, ano, coming from your person. Or, this could be something, no, na matatanggap din yung informasyon related, no, to your person. Pwedeng, ano yan, pwedeng uh, balita, news, about your person. Pwedeng ganun din ang ganap dito. So, your next message is number 36, no? Cross. So, for some of you, maaari ng iba sa inyo rito, baka merong mga challenges or pwedeng merong mga problema siguro na pinagdadaanan, no? Yung iyong relasyon. And nandito kayo sa puntong you need to take an extra effort, dagdagan pa yung effort para magkausap, mas maging bukas, no, ang inyong communication para ma-fix, no, kung ano man ang mga challenges na pwedeng pinagdadaanan ng iba sa inyo. Okay? So, we have number 12,
birds. So, this is also about news, 'di ba? Maaari na meron kayong mababalitaan dito, pupuwedeng yung kunyari yung person ninyo, meron din pinagkukuwentuhan, 'di ba? Maaaring merong confident na pinagkukuwentuhan niya ng kaniyang mga saloobin, mga problema, mga ganyan at maaaring makarating sa'yo. Maaaring merong magbabalita sa'yo, merong magchichika sa'yo about kung ano man ang sinasabi ng person mo about you or about your relationship sa ibang tao. So, yun, pupuwedeng mababalitaan mo ang kung ano ang nararamdaman, doon mo malalaman siguro kung ano nararamdaman ng person mo towards you or towards your relationship. Okay? So, yun ang maaaring mabalitaan mo. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Leo. So, we have the Queen of Cups. Ayan. So, this could be someone. No? Maaring ito yung person mo. Ito yung jowa mo. Maaring siya ay isang very intuitive na person, very sensitive, very loving, very nurturing, napaka maalaga sa'yo, ah, ah, mapagmahal, no? Maaaring ano 'to, ito yung taong very ano sa'yo, very yung concerned siya lagi sa'yo, 'di ba? As in inaalagaan ka niya. Lagi niyang iniisip yung kapakanan mo, lagi niyang iniisip yung, pag-aalaga sa'yo, 'no? Pagmamahal, pag-aalaga, as in sa mga bagay na 'yan ano, parang hindi siya nagkukulang sa'yo. So, we have death energy. Wow. So, this is a new beginning. So, depende ito sa inyong sitwasyon, depende sa inyong pinagdadaanan kasi iba-iba tayo. This is a collective reading. So, may mga messages dito na magre-resonate sa inyo, merong hindi. And this is also ano, see death energy. As I've said earlier, this is ending and beginning. So, since this is a love reading, po pwede ng iba sa inyo, lalo-lalo na kung medyo rocky na talaga ang inyong relationship, kung dati nang merong pinagdadaanan talaga kayo ng inyong person, hindi na kayo nagkakasundo, maaaring lagi na lang kayo nag-aaway, kung kayo ay, kung kayo ay, lagi na lang nagbabangayan, nagseselosan, mga ganyan ano, at laging nag-aaway, maaaring papunta na kayo doon sa paghihiwalay. Maaaring magdedesisyon na ang isa sa inyo, one day soon 'no, na puwedeng mag-part ways na kayo. Puwedeng gano'n ang ganap diyan. But, for those of you na hindi naman gano'n ang sitwasyon, 'di ba, kung okay naman kayo, masaya naman kayo, wala naman kayong issues sa bawat isa, then don't take this message kasi ibig sabihin nun, hindi yan para sa'yo, okay? But for others of you naman, iba na yung mangyayari, 'no? Pupuwede ng iba sa inyo naman is taking your relationship to a different level. Pupuwedeng kasi nga, si death energy is ending and beginning. So, maaari ng iba din sa inyo, pupuwedeng you are going to start a higher commitment, 'di ba, with your person. Pupuwedeng ang relationship ninyo from being mag-boyfriend and girlfriend, pupuwedeng mag-aasawa na, magpapakasal na, puwedeng gano'n. Or kunyari, dati na kayong magkasama talaga, 'di ba, you are living under one roof and maybe magle-level up na yung relationship ninyo o puwedeng magsisimula na kayong expand ng pamilya at pupuwedeng magsisimula na kayong magkaroon ng anak, 'no? Maaaring gano'n ang pinag-uusapan ng iba sa inyo. So, we have the Knight of Wands, ayan. So, this could be someone ano, um, pupuwedeng yung person mo, pupuwedeng isa na siyang matured person emotionally and, by age, puwedeng gano'n. Possible din na yung person mo is someone na very, very romantic, 'di ba, very adventurous, pupuwede rin na very passionate,
no? Hindi lang ikaw kundi kayong dalawa very very passionate with each other at saka po puwedeng ano, yung chemistry ninyo nandiya diyan, 'di ba? Maaaring nagsimula kayo sa relationship ninyo na talagang alam mo yun, yung connection ninyo ang lakas. Yung simula siguro ng nagkakilala kayo pa lang, alam mong there is an instant connection, between the two of you. Kaya po puwedeng hindi nagtagal na nagligawan kayo, hindi kayo dumaan sa, matagal na panahon ng pag-uusap, pagkikilala. So, parang as you go with your relationship, doon lang kayo nagkakakilala. But yung parang ang pinagmulan ninyo is maano, anong tawag dito, nagsimula kayo na napakalakas agad ng inyong chemistry, yung gano'n, 'no? So, may instant connection, may instant love connection between the two of you. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.